Boss, paano si tayo ng obispo ang pare niya mismong tumatanggap ng donasyon galing sa korupsyon? Pati pala si Bishop. Pati pala obispo tumatanggap din. Tiway sa pakape. Sir Badong, o kaya para hindi naman kayo halata, magdemanda rin kayo ng mga magnanakaw na totoo. Para hindi kayo nasisi... alam mo, Father, wala namang problema magdemanda mo si BP Sara eh. Pero yung mga lantad na magnanakaw, kung ayaw nyo ng politiko, contractor man lang. Alam niyo po kung bakit ayaw nila ng mga totoong kawatan? Yung mga pare ayaw nila. Ayaw nilang banatan yung mga totoong kawatan. Malalakas po magbigay sa simbahan niya mga yan. Opo, mga contractor, mga congressman, nako. Minsan nga, buong simbahan, pinatatayo nila. Buong simbahan, sponsor eh. Bakit niya naman babanatan yun? Di ba? Basbas, Pakistan din, binigay nila sa ICC ang prime minister nila dahil din sa politics. Maliit lang maleta, kaya mga 20 million lang yun. Father, bibisto ka, no? Ngayon, nakokonsensya ka. Oh. Hindi sila sanay. Ganun talaga pag hindi sanay. Tatay Badong, sabi ni Shell, ngipin joke no, gising na daw mga Pinoy, wala na daw Duterte magic, 80% ng Pinoy gustong ma-impeach si Inday. Ugok. Baka 80% ng mga congressman, hindi ng Pinoy. Katoliko ko pero hindi na ako nagsisimba sa simbahang Katoliko dahil pati pare, hindi lahat na pare mga kanlungan ng mga masamang elemento, sabi ni Renato Aguilar. Gumaya kayo dun sa pare sa Cebu. Ha? Yung pare sa Cebu, magaling yun. Sabi niya, nakalimutan ko. Nakalimutan ko lang yung sinabi. Pwede pa naman silang mangurakot sa classroom project, sub-standard lang. Aba, hindi po. Marami pong buhay silang kikitilin pag sub-standard po yan. Dahil araw-araw po may mga bata dyan na pumapasok. Eh sa tulay, di ba? Hindi naman laging may dumadaan dyan. Ano na nangyari sa separation ng church and state? Dapat di sila nakikialam sa politika. Eh talagang ganyan ang Pilipinas eh. Mula nung araw pa, panahon pa ni Pare Damaso, nakikialam na yung mga pare. Ang Panginoon never magpalampas ng mali at mamulat ang ating mga mata sa mga mali at masamang gawain at ang Diyos ang ganti. Nagugulat naman ako rito sa kala ko kung sinong si Astrid Elia pala yun. Kakaibang ngayon ang mga binibitawan mong pananalita. Madam Astrid. Katoliko ko pero hindi na ako nagsisimba. Ate Astrid Elia. Boss, mas nananaig pala sa iyo ang politiko mo kaysa sa leader ng religion mo. Katoliko ka, di ba? Dapat support your leader. Ba't marunong ka pa sa akin? Marunong pa kayo sa amin. Kaya nga ako nagkatoliko para kaya nga nanatili ako sa katoliko para kung kailan ko lang maisipan magsimba eh. Hindi po ako religious. Magtapatan na tayo, hindi ako religious. Marami pong katoliko sagrado, sarado. Ako po, katoliko bukas. Ako din Catholic, hindi na ako nagsisimba kasi ang Catholic magkano bayad, magbintang, magpalibing, sakal, kasal, mahal bayad sa amin. Kaya nag-Buddhist na ako ngayon. Wala bang bayad sa Buddhist? Minandro orasyon. Yan. Hindi yan makonsensya si Father, addict din yun. Correct? Astrid, kumusta? Kumusta ka, idol? Renato Aguilar. Yan. Jason, si Cielo Magno, makakarma. Magiging siyang
Jokno, wag. Kawawa mga maganda na lahi. Renato Aguilar, ayos lang po. Father Siano, magaling yun at dating manager na sa bangko, si Father Siano. Talaga? Galing ha. Bago siya nagpare, manager mo. Oy, Gregory, thank you very much kay Gregory sa 2,000. Won. Hello po, Boss Buds. Nasaktan ba wet packs ni Pana? Huwag ganun, pare. Matalinhaga. Oo nga eh. Ignored ang batas-batas pag may pera. Correct. Utot mo, pinaslakas. Kahit ano gawin nyo, Duterte pa rin kami, OFW. Sabi daw yung OFW daw, sabi ni Poging Poging Liamas, ha? Ay hindi na raw kayo sumusuporta kay Tatay Digong. Mga Katolikong pari, mga ipokrito. Sinusoli yung mga barya. Yan. Ignored. Yan. Boss Badong, si Father noon, kagalang-galang, ngayon pagulong-gulong. Tatay Badong, tanong, ano masasabi mo sa kagandahan bill ni Kong Tabi? Gusto niya magpalit ng pangalan at kasarian ng hindi dadaan sa korte. Walang katuturan, puro kabaklaan. Pangit yung mga panukalang ganyan. Magpapalit ka ng kasarian, may ethics ka pa rin. Katarantaduhan. Ganto na lang para talagang masubukan yung mga inala nyo. Kasi sila sa mga exclusive na, sa mga nagsi-CR sila sa mga ano eh, exclusive eh. Subukan nyo mag-CR sa SM, sa SM Mega Mall. Mag-CR kayo sa CR ng babae. Kung hindi kayo mabugbog dun. Ang daming asawa at boyfriend nag-aabang sa misis nila sa labas. Tapos ikaw lalaki ka, papasok ka ron. Ano kasi ni swerte? Boss Badong, karas mo pa ba si Shelo Magno? Hindi na. Bago nagpare si Father Siano, manager ng bangko, at umalis para lang magpare kaya alam ni Father Siano ang korupsyon. Tsaka matalino yun, manager ka ng bangko. Si John Vic, dinamay pa sa kamalasan yung UP, pasikat kasi. Pare kasi ang humility. Minsan, politika ang lumalabas sa mga bunganga nila. Si Potato Corner naman, fully supporters pa rin ang mga OFW dito sa HK. At ako ang saksing buhay dahil marami kami nag-signature campaign nung Sunday. Kita nyo naman. Ha? Boss Baz, tama ka. Hindi lahat ng pare katulad ng mga taga Maynila. At saka kung magsisimba tayo, hindi naman ang pare ang sinisimbahan natin, ang Panginoon naman. Correct. Tama po yan. Liamas, hindi ka OFW kaya wala kang karapatan na sabihin konti na lang ang sumusuporta sa Duterte na OFW. 90% ng OFW solid Duterte. Hindi lang siguro 90%. Siguro tansya ko mga 98%. 2% lang BBM. Mga Ilocano nga na OFW, hindi rin nakasuporta kay BBM. Boss Baz, dapat zero budget ang DPD. Tama, di ba? Di ba dati uso yan? Pagpalpak yung departamento mo, zero budget ka. Dito, wala eh. Dapat kasi nilagay nyo si Marcoleta sa BICAM. May na kasi to. Tatay Badong, nawala na si Father Nongnong. Oo nga eh. Alam mo, Konti, una sa lahat, hindi ka maganda. Pangalawa, kahit moreno ka, hindi ka type ni tatay mo. Kahit kailan, wala talaga akong respeto na pare original. Walang iya. Hindi ka maganda, doon pala.
Exotic beauty. Yung bading na pumasok sa CR ng babae sa Dubai, ayun, deport siya. O, di ba? Ano ba yan? Pilipino? Tanga-tanga ka. Ang pari ang nagpako sa krus. Hindi naman. Mga ano yung mga saserdote. CPA lawyer po si Father Siano. Tindi, no? CPA lawyer pa. Sa bagay, hindi ka naman yata magiging manager sa bangko kung hindi ka CPA. Di ba, no? Alam nga naman po siya, yung mga clerk nga sa bangko, CPA na. Ikaw, manager ka. Imposible namang hindi ka CPA. Hindi ka pala pwedeng maging CPA hindi ka pala pwedeng mag-manager pagka hindi ka CPA. Kahit kailan wala akong respect. Yan. Si Lamas pala yung nahulihan ng baril na opo, sa ilalim ng pupuan ng sakyan nung araw. Kabarilan niya ni ano eh. Kabarilan ni Pinoy. 99.9% DDS then 1% virus. Dapat talisin na yung cash transaction, lahat bank transfer para iwas corruption. Correct. Di ba? Lahat ng bayad ng DPWH, etong mga to ayaw nilang gawing batas yun. Kung ano-anong batas. Magbabatas ng anti-dynasty. Anti-dynasty pero tatay mo presidente. Ikaw ang author ng anti-dynasty, hindi ka naman nagre-resign. Dapat doon pagkasampa mo, maniniwala pa kami. Dahil sa sobrang paniniwala ko po sa anti-dynasty law, magre-resign na po ako. Pucha, yan, bibiliban kita, Sandro. Si Bojidi, pucha, ang dami mo kamag-anak na politiko. Eh. Paano maniniwala na seryoso sa inyo? Si Hestas at saka si Dimas. CPA lawyer si Father Siano. O, kaya pag matalino talagang lamang ang magsimba ka tas nakaharap sa pulpito si Satanas. Paano ka simba? Tatay Badong, pabati naman mga bagong teachers na pumasa sa LPT exam. Binabati natin lahat ng mga bagong teachers sa LPT exam. Yan. Boss Buds, ang layo ng paring adik kay Father Siano. Oo, napakalayo. Ayon kay Boy Lamas, kasama si Hyderian sa isang podcast. Dapat sa 2028, isang dilaw, isang pink, isang pulhan ang dapat ilaban kay BP Sara para mahati ang bilang dahil paniguradong di mananalo si BP Boss. Magsama-sama pa kayo. Kamukha ni County ang ICC judges. Nagsimba si Tambi at Asidre. May dalang maleta para kay pa. Swerte mo naman, Father. Ay nga road. Yung anti-dynasty law ni Sandro para sa Duterte na naman. Wala yan. Bill pa lang nga yan. Hindi po papasaya. Boss Buds, humble pa yan si Father Siano. O, marami pong matatalino na humble eh. Marami ring matatalino na arrogance. Ang tawag dyan ni Miriam Defensor, intellectual arrogance. Siya yung halimbawa naman nun. Hindi naman po lahat ng mga arrogante porket mayabang ka, hindi ka na matalino. Marami rin po mayabang na matalino. Pangit nga si Conti, lalo nang ngak-ngake. Grabe naman kayo makapanglait kay Conti. Baka may asawa yan eh.